Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Oo, naniniwala ako na hindi unang papa. Sinong unang papa ng Romano Katoliko ngayon? Yung pagkakaalam ko, yung papa na tinatawag, na-mention lang yan nung 5th century na yata eh. Hindi po yan yung yung tanong ko po. Sino po yung unang papa ng simbahan kung hindi po si San Pedro? Kasi sabi mo nagsasabi ka ng katotohanan, hindi ka nagsisinungaling. Gusto ko pong malaman ang katotohanan na hindi pagsisinungaling kung sino po ang unang papa kung hindi po si San Pedro. Ito ang sagot ko, bro. Hindi ko nga alam kung sinong unang papa, pero sa Biblia tayo magbabase. Ayaw ng Panginoong Hesukristo na tawagin ang sino man dito sa mundo na papa. Bro, ganito. Mateo 23, Paano mo ngayon 23, nasabi? Paano mo ngayon nasabi na si San Pedro ay hindi unang papa na hindi mo naman pala alam kung sinong unang papa? Iba nga ang paniniwala nyo, bro. Nakabase kayo sa katisismo at saka sa mga history. Ako, nagbabase lang ako sa Biblia. Kapatid na ano. So ayon para sa Biblia, si San Pedro hindi unang papa ng Roma? Hindi. Saan mababasa sa Biblia, bro? Sinabi. Saan mababasa sa Bible? Sige, basahin natin nga. Wala Bro John Ray, pakihanda ng Bible. Anong Sige, chapter sige, verse book? Sige. Kanda na. Sige. Sige ha. Anong chapter? Intindihin nyo yung babasahin ko, bro. Ibigay mo na, bro. Ibigay mo na. Uunawain namin. Ibigay mo. Sige, unawain. Mateo 9, basahin mo. Okay. Mateo 23:9. Sige. Sige po. Mateo 23:9. Sige Tapos may tanong kami sa inyo dito, dapat sa bago. Ayan Sige, nga. Bro John Ray, basahin mo na, Bro John Ray. Sige, Sige, bro. basahin mo natin. Ito. Ang dating Biblia version to, no? Kasi dating Biblia siya. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Yan, Brother Romel. Okay. Brother Magwayin, Ngayon, saan dyan sinasabi na hindi si San Pedro ang unang papa sa Roma? Hindi nga. Saan? Ayaw nga ni Kristo na may tatawagin na papa dito sa ibabaw ng lupa. Tapos ngayon, tatawag kayo ng papa sa inyong papa sa Roma. So ang tawag sa iyo ng anak mo, bro, mama? Kayo sa kautusan ni Kristo. Okay, paano ngayon Magwayin? Kung mabasa ko si Pablo na pagkaon ng ama? Religious speaking lang tayo
bro, Ano iba speaking nga, yung- paano ngayon kung yung may ama sa pakita? labas. Paano kung Bro, ipakita ko sa iyo na iba si yung Pedro ama sa nagpatawag, makinig ka muna, Magwayin. Paano ngayon kung si Pedro nagpatawag ng ama, ibig sabihin nun, hindi mo na naman alam ang Bible. Nagsisinungaling ka na naman na hindi pwede tawaging ama ang sinumang nangangaral. alam ko yan, bro. Ang Alam mo pala, babasahin nyo- alam. So ibig sabihin, Bro. nagsisinungaling ka. Wag muna, bro. Alam ko yung babasahin nyo, bro. Chachap-chapin Okay. nyo yan. Anong talata? Chachap-chapin nyo yan. Hindi chap-chap. Anong talata? Kung Chap-chapin alam nyo. mo anong talata, na si Pedro si San Pablo nagpatawag ng Ikaw ama. ang magbigay, bro. Chachap-chapin nyo yan. Hindi Tapos, chap-chap nga. Ikaw ang magbigay ng Bigyan mo na, talata, bro. bigyan mo na, Magwayin. Ikaw yung magbigay ng talata, Chap-chap bro. to. Anong Ikaw, chap-chap? bro. Walang chap-chap dito. Walang chap-chap. Hey, Hindi naman kami Magwayin. katulad nyo na nagchap-chap. Wala. Ang ginagawa Bro, nyo kasi, Magwayin, bro, para hindi chap-chap, kinokontradict ikaw ang nyo yung magbigay ng Biblia. talata. Kinokontradict nyo. Paano nga mabasa ko na si San Pablo nagpatawag ng ama? Bro John Ray, Si San sabi Pedro. niya po, Si sabi San niya po, Pedro Bro yung John Ray, ang Biblia pinag-uusapan daw ay natin, bro. kinokontradict natin. Kanina ko pa to kasi gustong itanong. Brother Magwayin, curious kasi ako dito eh. Paano ka po ba umuunawa sa Bible? Is it eisegesis or exegesis? Intindihin mo yung sinasabi. Ano nga po, Yung- eisegesis po ba yung way ng pagkakaunawa mo sa Biblia or exegesis? Ay, depende yan sa konteksto ng Biblia. Hindi po, pasensya na po. Gusto ko po kasi malaman yung sagot mo po. Eisegesis po ba yung pamamaraan mo or exegesis? Hindi ko O yan baka alam, naman bro. hindi mo Yung mga nauunawaan ganyan yung na tinatanong ko termino, sa'yo. bro. Yung iniintindi ko lang, bro, yung Biblia na nakasulat sa Eisegesis. Biblia. Salamat po, eisegesis po yung approach. Salamat. Oh. So ano, Ipaliwanag mo yung Mateo 23:9. Ipaliwanag mo yun ngayon. Okay. Oo. Gusto ko lang i-confirm ito kasi sabi mo eisegesis ka. Ngayon po kung kilala mo po si Philip Comfort, ayon po kay Philip Comfort, ancient and modern exegesis, ibig sabihin exegesis po yung pag-aunawa, alike have considered that Peter was using Babylon as a code for Rome. Tanong ko po sa iyo, Brother Magwayin, mali po ba si Philip Comfort na sinabi niya yung Babylon ay Rome? Ay, hindi ko alam yan. Okay, salamat po. Hindi mo pala alam. Okay na tayo? Ko alam, dito ako tumatapik sa alam ko sa binabasa ko Sa Ah. mga So, Magwayin, since kanina ka pa bro, na bro, ibigay naman natin sa ibang magtatanong bro. Mayroon pa kasi ibang nagtatanong dito bro. Okay bro, Magwayin dyan. Bro, talagang Stay hindi put ka lang dyan bro. naramdaman At namin sa'yo, bro. stay put ka lang dyan bro, Magwayin ay ibigay naman natin sa iba bro. Pag wala na magtanong, ibalik namin sa iyo bro, okay? Bro, Magwayin? sige bro, sige bro. Sige bro, mamaya naman ulit bro Salamat sa oras mo bro. Dito naman tayo kay Jumula kasi merong baka magtatanong to. So, paano ba to bro Jando? Bro. Mag-unmute ka, bro. Tanong bro. Yes, anong tanong mo bro? Tatanong, nanonood lang ako. Hindi ka magtatanong. Sige. Akala ko, katoliko ka bro? Oo, Katoliko. Katoliko pala. Akala ko ibang sekta din. Sige, so Magwayin bro. Balik bro. Wala pala siya bro. Okay. Makikinig lang siya bro. Patuloy. Pwede rin magtanong dyan, bro. Okay. Yes. Sige, Magwayin. Mamaya na Magwayin na. Magtanong siya. Sige bro, magtanong ka muna bro. Sa kanya ako magtatanong. Sa kanya ka magtatanong. Sige. Bigyan natin ng chance. Sige. Inyo lagi kong kitabangan, di ba? Okay lang po ba, Brother Magwayin, na tanungin ka? Oo, sige. Go ahead daw po. Dahil tumututol ka. Sasagutin ko yan. Ayon sa nalalaman ko baka mamaya puntosan nyo lang ako. Sabihin nyo, walang alam Hindi kayo na magaling. Bro, Magwayin, ito lang yun Ano mo na. Dahil tumututol ka na si San Pedro, hindi siya nakarating sa Roma. Ngayon, saan ba pinatay? Lugar. Ha? Saan siya pinatay na lugar? Si San Pedro. Sino? Si San Pedro, saan siya pinatay na lugar? Yan ang hindi ko alam, bro. So, ba't ka tumututol pala sa mga paliwanag nila ni Bro John Ray?
tumututol talaga ako. Ayon sa mga talata na binabasihan ko. Kung Wala nga siyang pinapaniwalaan katotohanan, bro. Wala siyang pinaniwalaan katotohanan. Ang isip lang niya kung ano yung tumatakbo sa isip niya, yun ang pinaniwalaan niya. Kasi sabi niya kanina kahit sarili niya hindi niya pinapaniwalaan, bro. Kaya may mga reference, Kaya, may mga referensya ako, bro. Kaya nga tinututulan ko yan eh. Ayan o, nakalista yan o. Referensya, ikaw lang sumulat. Paano naging referensya yan? Ikaw lang sumulat. Sulat mo yan eh. Unrated Yan yan, bro. reference. Sulat nga. Sulat dahil ko nga. Unrated yan, bro. Sulat mo, Yung mga- naging reference. Ano ba yan? Yung mga verses ba yan? Sulat ko ba yan? Alam mo, ang buong Yung mga buhay. verses niya. Magiging scholar talaga to si Yan, Magbahay. yan, no? Oo. Yan. Nakakatawa ka talaga, bro. Kaya, Kumukuha ako. Eh, hindi naman yan, sulat ko nga yan. Pero yung mga verse niyan, ano talaga yan, yung sumasalansang talaga yan sa paniniwala nyo na kung babasahin nyo, bibigyan nyo ng contradict niyan, ang mangyayari niyan, magkukontrahan yung Biblia na paliwanag nyo at saka sa ibang bersyon. Bro, ikaw lang kumukontra sa Biblia, bro. Kanina ka pa kontra sa Biblia. Umamin ka na nga nagkakamali-mali ka eh. Tapos ipaparatang mo sa amin yung pagkakamali mo. Wag naman ganyan, bro. Pamimintang yan. Hindi makakapasok sa langit ang bintangero, bro. Alam mo yan. Labag yan sa pangutos. bro, Ang punto nga natin, bro, kanina, kung nakarating ba si Pedro sa Roma, yon ang tinututulan ko. Bro, kanina pa yan, bro. Kanina pa yan na topic, bro. Kanina pa yan na para tayong sirang plaka dyan. Sabi ni Apostol na Pablo, wag nang paulit-ulit sa aral. Move on. Kaya wag ka nang paulit-ulit dyan. Kanina pa nasagot yan. Hindi mo na pinaniniwalaan eh. Useless nonsense pag palagi nating inulit-ulit yung isang bagay na hindi mo naman pinaniniwalaan. Kahit ano pang pakita namin sa iyo, bro, hindi ka rin talaga maniniwala. Kaya sayang lang yung laway. Next question. Ang gusto nyo pala, bro, kung ano yung sasabihin nyo, maniwala na lang ako, sa paniniwala ko sa lungat, paano yon? Kasi may Ang problema dyan, hindi ka nga naniniwala kahit nga anong gawin namin, hindi ka naniniwala. Sasabihin mo, papaniwalain ka namin. Hindi ka, kanina ka pa nga namin pinapapaniwala, ayaw mo talagang maniwala eh. Kahit nga nababasa na sa Bible, sa history, ayaw mo pa rin maniwala. Ikaw lang ang hindi nga naniniwala, kaya wala nang sense kahit ano pa yung sabihin namin sa bagay na yan. So next question naman, yung iba naman ang pag-usapan natin. Kasi nagpaulit-ulit na tayo dyan. sa Biblia lang tayo kasi Biblia lang binabasa ko hindi naman ako nagabasa ng mga history. O sige, Biblia tayo, di magtanong ka about sa Bible. tanong pa ulit. Sige, yung tanong ko naman. Di, ako muna, bro. Ito naman. Sa'yo. May tanong pala sa'yo si kapatid. May tanong sa'yo si kapatid. Yung mga na binabasa ba sa Biblia nila ni bro, tinututulan mo yan. Meron ka bang maipakita na yung salin na yan hindi tama, mali? Meron o wala? Ano yun, bro? Kung hindi ko mag-gets yung ibig mong sabihin, Kasi yung binigay na salin sa iyo na Biblia, tinututulan mo dahil sabi mo mali yung nakasulat diyan. Ngayon, meron ka bang patunay na maling salin yan, yung Biblia na yan? Meron, wala? Hindi ko naman sinabing mali, bro, o yung pagkasabi at saka pagpahayag, doon kami nag-aanuhan, doon kami nag-aargumento. Kagaya niyan, bro, na sinasabi ko na patunayan ko na hindi nakarating si Pedro sa Roma ayon sa sa talata ko. Ngayon, nung binasa ko na hindi siya nakarating dahil si Pablo yung inutusan doon, nag-counter sila. Yung counter nila, yung kay Pedro, kasi binasa ko na si Pablo yung apostol ng mga hintel, nagbasa din sila. Na meron naman nababasa na si Pedro nangaral din. Ang punto naman doon, makinig ka muna, bro. Ang punto ko naman doon, bro, hindi naman yun sa Roma, yung pagkakasabi ni Pedro doon nga na yung sa anong talata yon na napakinggan ng mga hintel. Hindi naman yun sa Roma eh.
Sa Israelita, meron namang mga taga-ibang bayan doon eh. Tanong ko Kaya bro, doon ako tumututol. Hindi Follow up naman yan pwede ipag-contradict yung mga talata sa Biblia. Kasi Follow up ang pagkakaunawa lang yan ang nagkukontrahan. follow-up question bro. May nabasa ka ba doon sa mga Gawa 15:7 na ano yon na Israel lang yon? Walang nababasa doon. Pero kung iisipin mo, hindi naman sa Roma yun eh. Di sa Kung mga babaintindihan sabi mo, mo, proclaim mo lang yan. edi, kung iisipin nyo rin na sa Roma yun, edi self-proclaim mo lang din yun. Oh, Oh, saan diba? bang yung ano? Katoliko. Sa Katoliko? O sa Roma, Katoliko sa Rome o oh, hindi. o sa Roma. O ngayon, dahil nga tinutulan mo yon, yung binasa na yon sa Gawa 15:7, dapat meron kang patunay na may pakita sa amin na yun nasa Israel lang yon. Dahil kumukontra ka eh. Ngayon meron kang may pakita. Okay nga bro, ibabalik ko sa iyo bro. Kasi wala akong ipakita. O ikaw, may ipakita ka ba na sa Roma yon sinabi ni Pedro? Itaan na ako, baka meron ka dyan na sinabi niya yon. Doon Yung mga sa talata 5:7 ha. sa'yo. Si Bro Doon John Renner. sa talata sinasabi mo ha, 15:7 ba yon? O pag i-ano mo nga doon, nasa Roma yun. Paulit-ulit na yung topic na yan, bro. Iyan ano yan, kasi paulit-ulit ka. Kanina pa sinagot yan. Mas binalik ka na naman. Wag na yan. Iyan na kung Kaya ito si nga Kevin eh. Poryo. Kung magtatanong ba ito si Kevin Poryo, matahimik muna kayo, ha. Bro, Kevin Poryo, magtatanong ka ba, bro? Bro, Kevin Poryo? Meron ka bang katanungan, bro, Kevin? Tinig bro. Hello, hello. Yes. Ilo, bro. Pwede i-on mo yung camera mo muna, bro. Ay, ano bro, nasa ano ako. Trabaho, gusto ko lang makinig. Pero kung yung protestante, pwedeng tanong. Katoliko ka rin? Oo, katolik ko. Katoliko ka rin pala. Sige, sige bro, magtrabaho ka muna dyan, bro. Inaano namin yung mga protestante kasi, no? Okay, okay. So, bro, Maguire, ano pa yung issue mo? Huwag na yung ano, bro. Kay Pedro ba? Pabalik-balik na tayo doon. Sige. Wala ang pang tanong ko nagano, naman, wala pang pumasok na iba. Sige. meron bang batas si Kristo na sinira niya? Mayroon bang batas si Pedro? Si Kristo na sinira niya. Dito sa John natin babasahin ang ulat ni Apostol na Juan, no? Mayroon talaga siyang sinira, no? Dito sa John 5:17, John 5:18, no? Basahin natin. Meron siyang sinira dito no? Kung Ano yung sinira niya dyan, bro? dito, babasahin natin dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin. So bakit pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin si Panginoong Kristo? Sabi niya Apostol Juan, sapagkat hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Sira talaga bro, sinira ang araw ng Sabat no? Kundi tinawag din naman ng kanyang sariling ama na Diyos, na siya ay nakikipantay sa Diyos. So dito napakalinaw na sirang-sira talaga yung Sabat ng mga Hudyo, ibig sabihin yung araw ng Sabado. Hindi yung pagsamba, kasi yung pagsamba hindi pwedeng sirain yan. Yung araw ng Sabado ang sinira dyan, ang ibig sabihin. No? Mababasa naman sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. So sinira talaga ni Panginoong Kristo ang araw ng Sabat, kapatid. Sinira niya yung araw ng Sabat? Yes. Malino naman doon. Nabasa mo naman 5:18 ng Juan. Sige, babasa. Sa English nga, alam mo sa English nga dyan bro, sa English, sa KJV, broken. Broken yan Ibig sabihin broken, talagang pulbos yan. Sabi dito, therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, talagang pag sinabing broken bro, basag talaga yan, sinira. Broken. No? Para bang baso, broken, na black.
Talaga, nababasa naman eh. Tapos, alam nga naman, kukontrahin mo si Apostol na Juan bro, eh, sinabi na nga ni Apostol na Juan, si Apostol na Juan nagsabi niyan eh. Di ba, sinira niya ang araw ng Sabat. Yung punto ko bro, alin ba ang sinira niya? Yung araw ba ng Sabat o yung kautusan sa Sabat? Yun na nga. Yung araw ng Sabat ng sinabi. Yun ang araw ng No, Sabat. context yan- yung in context yan doon sa yes, in context yan sa sa Hosea 2:11 na ipapahinto ng Diyos ang araw ng pagsamba sa linggo-linggo, yung Saturday sa kanila dati naka ano yan nakahula yan na ipapahinto ng Diyos. Kaya yun yung sinira ni Panginoong Jesucristo. Hindi yung mismong pagsamba ang sinira, kundi yung araw kung saan sila natitipon sa pagsamba. Yun ang sinira. Kasi sa araw kasi na yun, kapag Sabat kasi, wala kang ibang dapat gawin. Kahit ka magdala ng banig, bawal. So, lahat yun bawal. Magpapagaling na may sakit, bawal. Ginawa ni Panginoong Jesucristo yan. Ibig sabihin, nilabag niya yung pamantayan nila sa Sabado. Kaya nga, sinira ni Panginoong Jesucristo ang Sabat. According kay Apostol na Juan, hindi naman sa amin galing yun. Apostol na Juan mismo nagsabi na sinira niya ang araw ng Sabat. At sana, wag mo nang kontahin si Apostol na Juan, bro. Sinira niya yung ayon sa context. Yes, manababasa mo naman alam ka naman, iibahin mo pa yung binabasa. Sa pagkaintindi ko niyan kasi bro, Intindi mo lang yan, hindi yan pagkaintindi mo, Juan. kung iintindi ko talaga Ang problema kasi dyan, bro, yung intindi mo, pinapaunawa mo sa tao. Kung ano yung nababasa mo sa Bible, yun na yun. Sabihin mo naman na intindi mo yun. Alam nga naman, tatanggapin namin yung intindi mo. kung anong babasa sa Bible, yun na yun bro. Yun na ba yun? Abay, natulang sinabi na nga ano ka ba? Ganun ba? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy kayo? Nag-enjoy. Nakakatuwa, bro, dyan daw kasi anaming beses niyang namin, nagkakamali siya. At ako nung nagbasa ng 18, be. Sige, basahin mo dyan. Tungod ni Ene, misamot hinoon og tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Ay? Dili lang ang tungod kay gilapas niya ang balaod. Balaod lagi bro. Ay, bro, magwayen. Magwayen. Basahin mo yung Tagalog ng King James Version. Basahin mo. Basahin mo, bro. Nabasa ko bro. Yung Sabat guys sa Tagalog eh. hindi, yung Tagalog bro ng Tagalog ng King James Version bro, basahin mo. Ano nakalagay? Paano to dito sa Biblia? Ibig sabihin bro, nung sinira niya ang araw ng Sabat, damay ang mga kautusan doon na patungkol sa Sabat. Mga pamantayan ba? Halimbawa, bawal magpagaling. Yun ang point doon. Kaya nga nagpagaling si Panginoong Jesucristo eh. Bawal yun sa mga Hudiyo. Ibig sabihin talaga yung Sabado, wala nang wala nang solemnity. Mas maganda, simula mo nung basa sa 1:5:1, makikita mo, meron doong pinagaling si Jesus. Meron taong pinagaling. Tapos, nung pinagaling niya yon, sabi niya sa tao, bit-bitin mo ang higaan mo. Tapos, nung binitbit niya higaan niya, nahuli siya ng mga Hudiyo, na caught in the act siya. Ngayon, ang batas ng mga Israelita, kapag na-caught in the act ka na lumalabag sa kautusan, stone to death ka. Stone to death. Kaya tinanong nila, yung ginagawa mo, bawal yan. Bawal yung ginagawa mo. Kasi araw ng Sabat ngayon. Anong sagot ng lalaki? Sorry sir, inutusan lang kasi ako. Kultura ng mga Hudiyo, kung sino ang nag-utos siya mananagot. Correct. Ay, sabi niya, inutusan lang kasi ako ng tao na nagsabi sa akin, bit-bitin kong higaan ko. Ibig sabihin, yung paglabag ng tao na yun sa pagbitbit niya sa higaan niya, doon na target kay Kristo. Kasi siya ang nag-utos. Bit-bitin mo yung higaan mo. Bawal sa Sabat yun. Ngayon, nagsabihin niya na inutusan lang kasi ako, so yung stone to death sana, hindi nangyari. Kasi ang reason niya kasi, inutusan lang siya. Sino nag-utos sa'yo?
di ko kilala yung nagutos sa akin eh. So ilang kanilang hinanap. Nang nagkita si Kristo at siya ulit, sabi ni Kristo, huwag ka nang magkasala pa, humayo ka na, nakilala niya. Yung mga Hudyo na nagtanong sa kanya, pinuntahan niya uli. Sir, kilala ko na yung nag-utos sa akin na bibiting kong higaan ko. Sabi niya, sino? Si Jesus ang nag-utos sa akin. Anong ginawa ng mga Hudyo? Si Jesus ang pinuntahan. Nang kanila pinuntahan si Jesus, totoo ba na inutusan mo ang taong bitbitin niya ang higaan niya? Anong sagot ni Kristo? Yung tatay ko hanggang ngayon gumagawa, pati ako gumagawa. Yun ang reason ni Kristo. At dahil doon, lalong pinagsikapan ng mga Hudyong siya'y patayin sapagkat sinira niya ang araw ng Sabat. Sa paanong paraan? Doon sa yung lalaki, inutusan niya, bitbitin mong higaan mo, bawal sa Sabat yon. O, naintindihan mo magwain? Basahin mo yung 5:1 hanggang 18, malalaman mo ang konteksto. Paano nyo naman ngayon, bro, ipaliliwanag na araw nga ng Sabat ang sinira ni Kristo dyan? Sinabi ko sa Tagalog eh. Ano? Makinig na. Sige, ano yung... Paano mo ngayon ipaliliwanag sa akin na araw nga mismo ng Sabat ang sinira dyan? Ibig sabihin, pag sinira, inalis, di ba? Wala na. Ay, mali yun, bro. Ang ibig sabihin ng sinira ang araw ng Sabat, pag sinabi sinira ang araw ng Sabat, ang meaning nun, nilabag yung kautusan patungkol sa Sabat. Yun ang meaning nun. Nilabag. So hindi ang essence doon, bro, hindi siya under. Kasi ang turo ng mga SDA kasi under siya sa Sabat. Tumutupad siya sa Sabat, tumutupad si Kristo, di under. Pag sinabi tumutupad, under ka. Hindi siya under eh. Siya Lord of the Sabat. Lord of every day, even of the Sabat. Eto pa, sabi ng mga SDA, atin basahin yung Marcos ha. Atin basahin yung sinasabi doon sa Marcos 2:27. Tignan nyo, anong sabi rito? Sabi ganito, Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano daw? People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano nangyari sa mga SDA ngayon? All of them were ruled by the Sabbath. Pero hindi yan ang sabi ni Kristo. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ano yung karugtong niyan? 28. So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Lord of every day. Pero ang turo ng mga SDA, si Kristo ang Lord of the Sabbath. Tanong, sino ang Lord nyo sa Sunday? Lord of every day nga, oh. Lord of every day, even the Sabbath. Kung siya ang Panginoon ng Sabat, hindi siya pwede under. Ang problema sa mga SDA, ang turo nila under siya kasi tumutupad siya. Di ba? Okay yan? Yan. Yung ibig ko sabihin, bro. Ano? Yung ibig ko sabihin, paano mo maipapaliwanag sa akin na hindi, yung ibig ko sabihin, 'di ba sabi nyo, sinira yung Sabat. Hindi kami nagsabi si Juan ng hindi kami ang nagsabi, bro, si Juan ang nagsabi. Sinira niya ang araw ng Sabat. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng sinira? Inalis ba? Ay hindi, mali, hindi pwede ialis 'yon. Ang ibig sabihin ng sinira ang araw ng Sabat, nilabag ang kautusan patungkol sa Sabat. 'Yun ang meaning nun. Yun, tama. Huwag ka magbigay ng sarili mong meaning sa amin kasi yung meaning mo mali. Tinatanong ko nga sa inyo, bro, kasi sabi nyo, sa binasa nyo, inalis yung sinira. Yung araw ng Sabat. Nagtanong nga ako, bro, makinig ka muna, huwag ka muna sumapaw. Sapaw man ka dayon doon. Yan na nga. Yan na nga, sinira. Sabi ko, kung alin ba ang
sinira ang balaod sa Sabat o mismo ang adlaw? Sabi nyo, Pareho lang yun, ang bro. adlaw ayon sa nabasa. Bro, O paano ngayon yan? Inabanbawi yung pahayag mo, bro. Bro, hindi bro, pareho yung bro. Ang tanong mo na yan, fallacy of false dilemma naman yan. Para mo lang kung tinanong sa akin, saan ba binaril si Jose Rizal? Sa Pilipinas o sa Luneta? Pareho yun ano ba? Pareho yung sagot na yun. Ang meaning ng sinira ang araw ng Sabat, nilabag ang kautusan patungkol sa Sabat, yun ang meaning nun. Hindi magkaiba yun. Oh. Tama nga yun. Di kung, kanina sabi mo yung araw. Ay, nako, yun na nga, ang meaning ng sinira, ang araw ng Sabat, ang meaning nun, nilabag ang kautusan. Kung nilabag niya ang kautusan, therefore, sinira nga niya ang araw ng Sabat. Ano ka ba? In other words, kapag magwayin, wala nang solemnity yung Saturday. Wala na. Kasi nga hindi na nirespeto ni Panginoong Jesucristo Kasi dapat, pag Sabat talaga, Sabat. Pero dahil pinakitaan ni Panginoong Jesucristo ng pagdamag, ibig sabihin, wala nang solemnity yun. Wala nang halaga sa Diyos ang pagsamba sa araw ng Sabado. Wala na. Ang sa Panginoon, lahat ng araw. Panginoon siya sa lahat ng araw, hindi lang sa araw ng Sabado. Amen. Sige, balik ko muna sa paano inyo. yan yung Marcos. Kaya nga bro, ang pinaka context magulo kayo kausap, bro. Kami ang magulo, tapos papaliwanag lang kami. Paano? Sapaw kayo ng sapaw, hindi na ako makaporma Hindi ba naman kasi kami nakasagot, hindi ka natapos sumagot. So, nagtatanong ka na, patapusin mo muna kami yung sumagot. Hindi pa nga tapos Pag natapos kami, sasabihin namin next question. Masyado ka lang excited. Excited ka kasi masyado bro Di ba? So, based sa tanong mo bro, wag mo nang kontrahin ng Bible. Ang ginagawa mo bro, babasa ka ng ibang salin, tapos ginagawa mo parang imamali mo yung sinabi doon sa King James version na English at Tagalog. Hindi, parehas lang ang konteksto niyan bro. Parehas ang konteksto niyan. No, ang paglabag sa Sabat, paglabag yun sa kautusan ng mga Hudyo sa araw ng Sabat. Kaya wala nang halaga ang Sabat ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo kasi siya nga mismo 'di ba? Sinira nga niya yung momentum ng mga Hudyo sa araw ng Sabado 'di ba? So sana bro, kayo mga Christian kayo, wag na kayo dun sa pangingilin ng mga hindi Kristiyano kasi Christian kayo Next question bro. Sabi mo bro, gumagamit ako ng ibang salin. Ang pagbasa ko naman kanina sa Biblia nyo, balaod yung nabasa ko. Ang tanong ko sa inyo, kung alin ba ang sinira, yung balaod ba o yung araw ng Sabat? Parehas nga. Sinabi ka na nga ni Brother Jando, bakit parehas? Parehas. Patutusin mo muna ako, bro. Sige. Ikaw, pasok ka ng pasok agad. Na nagtanong ako kay Brad Jando. Pero bakit hindi na nakikita yung mukha mo? Dapat naman, bro. Hindi talaga tayo magkasundo nito. Hindi yung mukha mo ba ipakita mo lang yung mukha mo. Yun ang yung point ko kasi yung nakikita ka 3 O yan. Sige, patuloy sa tanong. Bro, malayo bro, mahina yung speaker. Mahina pala. Sige bro, magtanong ka na uli. Kasi pasok ka kagad ng pasok na sabi ko, tama naman yung tama rin naman yung sinabi ni Jando kasi kaso naglaban bawi lang siya. Sabi nyo, sinira yung araw ayon sa nabasa nyo. Ang tanong ko doon, kung ang balaod lang ba ang sinira? Binasa na naman ni Jando, pinahayag niya, tama naman yung pahayag niya na yung balaod ng Sabat. Ngayon, ang gusto ko namang itanong, dahil yon ang winala ni Kristo, yung balaod ng Sabat o yung kautusan sa araw ng Sabat, ibig sabihin na meron pang Sabat, meron pang pangingilin pa rin ng Sabat o ikapitong araw sa panahon natin ngayon. Meron Yes, pa, bro. wala na. Meron at tinawag ngayon ni San Pablo na other sa Hebrews 4:8-9, other day na siya, hindi siya the same day, no? Other day na siya, another day na siya, hindi siya the same day, bro. Sa 4:8 ito sinabi ni Apostol na Pablo, for if Jesus had given them rest, wag ka muna sumapaw kasi hindi nakakapasok sa langit ng mananapaw.
4:8 ng Hebreo, sabi dito, for if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Hindi the same day, another day na. So kung another day, hindi na yan Saturday bro, kasi another na nga eh, hindi ba? So ano yung another? Hindi na Saturday, Sunday na yon kasi another eh. Kasi kung Saturday yun bro, dapat ang sinabi ni San Pablo, the same day. Eh kaso lang another day. So another day of Saturday is Sunday. Sa teksto mo bro, hindi mo binasa yung 9, 4:9 bro, pakibasa bro, para naman malaman kung anong araw talaga yun. Another day nga yun. Sa 9, basahin natin sa 9. Yung 9, basta pusin mo sa 9, para malaman. There remaineth therefore a rest to the people of God. Mananatili pa rin ang araw ng pahinga, pero ano yun? Sa 8. Tama. Kaya nga, nanatili yung araw ng pahinga, pero ano nga sa 8, another day, hindi the same day. Hindi mo naunawaan eh. Napakalino dito, another day, hindi the same day, bro. Ano ang another day ng Saturday, bro? Pakisagot. Naunawaan ko bro, another Anong day. bro, Magwayan, tanong ko muna. Nandito tayo sa Hebrews ngayon. Nabasa naman talaga dyan, another day. Ano ang another day ng Saturday? Pakisagot. Another day. Ano ang another day ng Saturday? Linggo. Thank you. Salamat. Diba? Intindi natin yung binasa mo kasi Bro Jared, good evening mo Jared. May Hello. intindihan ba? Ang ganda ng usapan niyo, umaamin si Tatas. Maamin talaga siya. Kanina pa siya amin eh. Yun, dalawa na kami. Dito na si Brother Jared. Sige, kayo muna Brother Jared. Mga tanong na Brother Jared, ikaw sumagot. tapusin ko Ano muna. bang sabi niyo bro? Sabi niyo bro, Junri? Ngayon, kaganina sa Pedro, ngayon, tinapos ko na kasi nabutata siya ngayon sabat naman daw. So, ikaw ang umano sa sabat. Mga tanong niya, may tanong siya sabat. Tanong mo bro. Sabat, ikaw lang naman nag-ano ng sabat eh. Tapos paano yung mga sinungaling bro, di makaakyat yan sa langit. Oy, ikaw, kanina ka pa nagsisinungaling bro. Hindi ako nagsinungaling. Kailanman, never ako nagsinungaling. Ba't sabihin mo na ako yung nag-ano ng sabat? Ikaw lang Ikaw di ba ikaw ang nagtanong? Kanina kasi nagtanong siya, ano daw yung sinira ni Panginoong Jesucristo. Kaya sinagot ko, ang sinira niya ayon sa John 5:18, ang sabat. Ikaw ang nagtanong eh. Di ba ikaw yung nagtapik? Ako yung sumagot, ikaw yung nagtanong. Sasagot pa ako lang kung hindi ka nagtanong. Ano ba yan? Nagtanong lang naman ako kung anong mga kautosan ng sinira ni Kristo Sige na, magtanong ka na bro, magtanong ka na. Hindi, magpapaliwanag muna ako. Sige, magpaliwanag ka. Sige, wag ka nang umiyak. Sige na, magpaliwanag ka. Tatawa na Dahil yung viewers natin, bro Junri. Dahil sinabi mo na another day, di ba? Dito sa, 8, ibang araw, hindi ko na sana sasalitain. Katapos ang ibang araw. Kung didiretsuhin natin hanggang 10, may natitira pang ang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Kaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. 7 araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang mga gawa, bro. Paano mo sasabing linggo yan, bro? Ikapito mga araw ng linggo. Paano mo? Sa kalendaryo, tingnan mo nga kung ikapito. Sige, iba papaunawa ko sa iyo filosofiya yung pagbasa nyo yan eh. Hindi, biblical yan. Sophia, babasahin ko. Papaunawa ko sa iyo, Exodo 28 hanggang 9. Ito ang utos ng Diyos sa paano tayo mangilin. Basahin ko sa iyo muna. Bro, nabasa ko Makinig ka muna, makinig. Wag manapaw kasi hindi mapapuntang langit ang mananapaw. Sabi dito, remember the Sabbath day. Okay? To keep it holy. Sabi dito sa 9, 6 days shall thou labor. So, 6 na araw ka magtatrabaho and do all the work. No? 6 na araw ka magtatrabaho. Sa 10, but the 7th day is the Sabbath of the Lord. Okay? So, sabi ng Panginoon, 6 na araw ka magtatrabaho, ang pang-7, yun ang Sabat mo. Okay? So, sa panahon natin, bro, anong araw ka nag-uumpisang magtrabaho? Lunes. Pang-ilan ang Sabado? 6. Ano yung pang-7 mo? Linggo.
Ano yung sabat mo? Tingnan mo sa kalendaryo, bro. Tingnan mo sa kalendaryo kung pangilan ang bro. Sabado. Huwag yung filosofiya, bro. Hindi yung filosofiya, utos yan. Kasi nandito tayo sa Biblia eh. Bro, utos yan. Utos yan. At ang utos, balikan natin ang utos. Balikan natin ang utos. Sa 28 to 10 ng Exodo, ang utos ganito. Remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin nyo ang araw na pamamahinga at gawin yung banal. 6 days shall thou labor and do all the work. 6 na araw kayong magtatrabaho at gawin yung lahat ng trabaho nyo. Pero, ang pang-ikapitong araw ang siyang Sabat sa Diyos. No? Ang pang-pitong araw siyang Sabat sa Diyos. Tapos, 6 na araw kayo magtatrabaho. Tinanong kita, sa kalendaryo at sa panahon natin ngayon, anong araw ka nagtatrabaho? Sagot ka ng direkta eh. Lunes. Okay. Ano yung pang-Sabado? Sabi mo. Pag ilan yung Sabado? Sabi mo. Pang-6. Ano yung pang-7? Sabi mo. Sunday. Ano yung Sabat mo? Ikaw rin sumagot eh. Linggo. O kaya sa araw ng Kristiyano, Linggo na ang Sabat natin. Kasi sa araw ng mga Kristiyano, ang Linggo ang 7th day, kapatid. According sa utos ng Diyos at sa kalendaryo. Ano ka ba? Hindi yan filosofiya lang. Biblical yan. Filosofiya Bro Jared? bro. Kasi yung sign, bro, ginagamitan nyo ng filosofiya. Kasi kung titingnan natin yung kalendaryo. Anong filosofiya? Bro, binasa naman natin sa Bible. Paano filosofiya? Binasa natin sa Bible. Paano filosofiya? Biblical ngayon eh. Pakinggan mo muna ako, bro, ha? Sige. Pero wag mo sabihin mo na filosofiya kasi binasa naman natin sa Bible eh. Binasa sa Bible, tinanong kita, ikaw ang sumagot, hindi naman ako sumagot. Tinanong lang kita, ikaw nga yung sagot ng sagot eh. Yung sagot mo, pasok na pasok sa doktrina namin eh. Magkatoliko ka na. Tama naman yung sagot. Salamat kasi tama pala eh. Bro, tama naman yung sagot ko sa tanong mo eh. Ipapaliwanag ko eh. Sige, paliwanag mo. Sige, paliwanag mo. Na matapos kitang sagutin, masaya ka na kasi parang pinoprove ko na tama kayo. Hindi, magsasalita muna ako. Sige, magsalita ka. Tama yung sagot ko sa tanong mo kasi nagsasabi ka anong araw mag-umpisa ng trabaho? Di ba Lunes? Tama. O anong Sabado? Di ba 6? 6. O ikapito, Linggo. Pero titingnan natin sa kalendaryo, ang pang-pitong araw talaga diyan, Sabado. Mag-uumpisa talaga ang first day of the week, Linggo, hindi Lunes. Sa tanong mo lang ako sumasagot, bro, pero hindi ako atitado doon. Sige. Wag kang masaya, bro, na Sige, tatanungin kita sa kalendaryo. Sa kalendaryo, ano ang unang araw mo sa trabaho? Tama, Lunes. Ano yung pang-6 na araw mo sa kalendaryo? Sabado. Ano pang-7 mong araw mo sa linggo? Sa kalendaryo? Linggo. Tal ka na, Linggo. Linggo. Diba? Ano yung pang-7 araw? Sabat o hindi? Hindi yon Sabat kasi kung iintindihin natin yon, ginagamitan mo lang kasi ng filosofiya. Unang sagot mo sa akin kanina, ang araw ang pang-7 araw, Sabat. Sabi mo Linggo pa nga yun eh. Tapos ngayon, sinabi mo naman, hindi yung Sabat ang Linggo. Ano ba yung tama mong sagot, bro? Yung una mong sinabi na Sabat yung Linggo? O ngayon, na sinabi mo hindi Sabat ang Linggo? Alin sa dalawa yung tama doon? Tama yung sagot ko, bro, sa tanong mo. Pero yung pamahayag mo, bro, mali. Paano mali? Ikaw yung sumagot. Hindi naman ako nagpahayag. Nagtanong ako, sumagot ka. Ano ka ba? Tama. Hindi naman ako nagpahayag. Nagtanong lang ako sa'yo. Ano yung unang araw ng trabaho mo? Ayon sa utos ng Diyos, 6 na araw magtrabaho. Tinanong kita, ano ang unang araw mo sa trabaho? Sabi mo, Lunes. Ano ang pang-6 mo? Sabado. Tapos sabi ng Diyos sa Exodo 29, ang pang-7 araw yun ang Sabat. Tinanong kita, ano ang pang-7 araw mo? Sabi mo, Linggo. Tinanong kita, ano yung Linggo? Sabat o hindi? Sabi mo, Sabat. Tapos sabi mo sa akin, mali ako, ikaw yung sumagot sa mga tanong ko. Ano ba yan? Yung ibig mo nga sabihin, bro, ginagamitan mga ng filosofiya. Kung gagamitin bro, hindi filosofiya, yung tanong yun. Nagtanong lang ako ayon sa Bible. Ikaw ang sumagot. Din ako ayon sa tanong mo. Di tama ba yung sagot mo sa akin? Tama yun, mali? Tama yung sagot ko sa'yo.
Oo. Anong pinapapatok ng butsi mo? Tama pala yung mga sagot mo na yung doktrina, doktrina na Tama, linggo yung Sabat. Tama naman pala yun. Anong pinapapatok ng butsi mo? Literal tayo ngayon na ang trabaho Lunes naman talaga Oh, kaya Oo. nga. So ano ngayon ang Sabat ng mga ang Kristiyano? ikapitong araw, Ano ang Sabat Sabado ng mga talaga. Kristiyano dapat? Sabado, linggo. Sabado. Kasi Sabi mo Kristiyano kanina tayo. linggo. Alin ang tama? Sabi mo kanina linggo o ngayon Sabado, alin yung tama? Hindi ko sinabing linggo. Bro, ang di, ano ng hindi? Sabado. Bro, bro, narinig ng lahat ng tao, bro. Narinig ng lahat ng tao na nakikinig sa atin ngayon. Sinabi mo, tama pa nga yung linggo. Sabi mo nga, tama yun. Yung sabi mo naman ngayon, mali yun. Alin yung tama mo talagang sagot? Tama yung linggo na Sabat or mali yung linggo na Sabat? Mali ang linggo na Sabat. So nagsisinungaling ka pala kaganina sa mga tao na tama yung linggo. Hindi ako So, nagsisinungaling. so tama yung sinabi yung linggo. Yung tanong mo, bro. Bro, so tama yung linggo na sinabi mo kaganina. Yung sinabi mong linggo kaganina. Bro, Magwayin, yung sinabi mong linggo kaganina, tama yun. Ay, tama yun. Tama yun. So mali yung Sabado. Ay, tama yung Sabado na ang siyang... Alin ang tama? Sabado o linggo? Para sa'yo, alin yung tama? Sabado o linggo? Ha? Sabado. So mali yung sinabi mo kanina na tama ang linggo. Sa literal na tanong mo, bro, sinasagot ko lang tama yung sagot ko. Ako pa bilugin mo pa ulo ko, bro. Sasagutin talaga kita ng tama. Tama pala eh. So mali yung pangili nyo ngayon na Sabado. Ay, tama yung pangili namin na Sabado. So yung sinabi mo kanina, tama yung linggo. Alin ang tama? Sabado o linggo? Tama yung sagot ko sa tanong mo na literal. Literal yung tanong mo. Hindi. Alin ba yung tama? Ano ba ang tama? Sabado o linggo? Alin ang tama? Sabado o linggo na pangilin? Sabado ang tama ayon sa Sabado. Biblia. Mababasa. Yung sinabi mo kanina na tama yung linggo na pangilin, mali yun. Ayon sa tanong mo, sinasagot ko. Hindi. Tama yung sagot ko. Ang sinabi mo kanina na tama yung linggo na pangilin, mali ba yun o hindi? Mali yun. Mali yun. So nagsisinungaling ka kanina na sinabi mong tama yun. Ay, hindi ako nagsisinungaling. O di tama yung linggo. Tama yung linggo. Nag-umpisa ka sa Lunes. Hindi, tama ba yung linggo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. So tama yung linggo na Sabat. Tama ba yung linggo na Sabat? Hindi ka nagsisinungaling, sabi mo. Mali pa rin. Mali pa rin, Brad. O di, nagsisinungaling ka. Sabado na yung Sabat. May tanong ako sa kanya, bro. Literal lang, hindi mo ako maano, Brad. Ay, alam ko yan. Ay, naku, natawa ko sa iyo, bro. Ganito na lang, bro. Anong kalendar ang gamit natin ngayon, bro? Ewan ko, ano yan, Gregorian calendar. Yun, mag-alay mo, bro. Tama, Gregorian calendar. Ang tanong ko sa iyo ngayon, bro, ano ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar? Kasi sabi mo, Gregorian calendar, at tama po yun. Ano ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar, bro? Sabado. Ano Sabado? Ito, bro, basahin natin, bro, Mag-umpisa lang kayo sa Hindi, bro. Ito, bro, hindi kami mag-umpisa sa kung ano nakikita natin. Tanungin natin si ChatGPT, bro. Ito po yung masasabi, ang sabi ni ChatGPT. Kasi kayo Sabi dito, ito po, ano ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar? Ang pang-pitong araw sa Gregorian calendar ay linggo. Yan. Napakalinaw, bro. Sino yung paniniwalaan natin, bro? Ikaw o yung mga references, bro? Ay, paniniwalaan ko, nakikita ko sa kalendar, yung anong pagkakalagay ng numero dyan. Na tayo Yun ang magagawa sa paniniwalaan ko, bro. So next question na, bro. Nasagot na yung about sa ano, nasagot na yung about bro, Magwayin, nasagot na yung about sa linggo. So next question na. Sige, next question na. Bro Jared, gusto mo bang sumagot, bro Jared? Ano ba ang tema nyo sa Sabat, bro? Walang tema to kung ano lang itatanong niya. Walang tema to. Walang tema. Kung ano yung itatanong niya, yun ang sagutin mo, bro Jared. Ikaw naman. Sige, tanong, bro. Sige. Bro Jared, ito yung tanong ko, ha. Yung bang holy water, ginagamit pa rin ba ngayon hanggang sa panahon natin ngayon?
Sa anong paraan ginagamit yung holy water? Aba, unang-una sa exorcism, sa pagpapalik ng demonyo, gaya mo. Dahil yung ama mo, sabi sa 8:44 ng 1, kayo sa inyong amang Diablo. At isa dun sa anak ng Diablo, si Ellen G. White, dahil bula ang propeta si Ellen G. White na pinaniniwalaan mo eh. Bakit? Eh bawal lang Diyos yung pinagagagawa, gaya ng nasa 2:12 ng unang Timoteo, na hindi ko pinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno. Ngayon, sabi De sa bro, inyong 70 lumalayo ka sa ating ano bro eh. Nakikinig ka ba bro? Teka lang, kasi sumasagot pa, Magwayin. Bibigyan ka naman ng panahon mamaya eh. Sumasagot pa siya eh. Oh, sige. Tama naman yung sagot niya, bro. Yan mo. Yung ano kasi niya bro eh. Yung sagot ka bro, mali bro eh. tatanggapin mo yung sagot ko. Ah, mali pala ang sagot ko. Saglit lang, pakinggan mo muna ako. Patuloy. Kung tatanong ka, pakinggan mo yung sagot ko. Ito nga sagot ko, yung holy water ginagamit para sa demonyo at para sa mga anak ng Diablo gaya ni Ellen G. White na kinatuparan ng 8:44 ng 1 at 2:12 ng unang Timoteo. Ngayon, bakit sinabi na si Ellen G. White ay anak ng Diablo? Eh bawal nga ng Diyos ang pinagagagawa. Dahil ang sabi ng Apostol Pablo sa 2:12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babaeng magpuno. Eh ngayon, basahin natin ang Seventh-day Adventist belief nyo, tapos tatanungin kita. Ngayon, sabi sa inyong Seventh-day Adventist belief in 27 fundamental doctrines na isinulat ng mga Bible scholars at ng mga pastor ng Seventh-day Adventist sa page 224, ang sabi, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of Seventh-day Adventist. Ngayon, ako naman magtatanong sa iyo, sino ang mas matalino? Si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot babae magpuno, o si Ellen G. White na ayon sa inyong libro, nagpuno? Sagot. Iho, lumalayo ka sa tanong ko, iho. Sagutin mo muna yung tanong. Sagutin yung tanong niya. Alam ko hindi mo alam yan. Huwag kang lalayo. Sagutin mo yung tanong niya, bro. Huwag ka sagutin mo yung tanong ko. Pasok ka ng pasok, wala ka naman sa tema eh. Hindi, sinagot, Bro Magwayin, sinagot niya yung tanong mo. Ngayon tinanong ka niya kung ayon sa Bible, sino ang mas tama? Si San Pablo ba na pinagbabawalan yung babae na mamuno? O sa reference niyo na pinuno niyo talaga si Ellen G. White? So, sino ang mas matalino daw? Si San Pablo o kayo? Sagutin niya muna yung tema ko. Wag Sinagot na bro, sinagot na yung ano. Sinagot na. Diba? Hindi pa nga ako tapos sa tanong ko eh. May nakalawa pa ko eh. Saglit lang po. Ganda-ganda ng usapan. Hindi, sinagot naman ka bro, Magwayin, sinagot ka na ginagamit ngayon yung isa sa paggamit ng holy water, pagpapalayas ng demonyo. Sa mga kaparian namin, pinapalayas nila yung demonyo. At kinunik niya ngayon na yung aral nyo, aral ng demonyo, na dapat talaga kayo ma-exercise. Sagutin niya lang. Bro. Ang tanong ko sa kanya, napakaliwanag. Ngayon, kung ayaw ng sagot ko, isa lang ang ibig sabihin niyan. 4:4 ng ikalawang Korinto, 8:47 ng 1, hindi sa Diyos to, anak talaga ng Diablo ito. Bakit? Dahil sabi ni Juan sa 8:47 ng 1, yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Sinagot ko na may salita ng Diyos. Ngayon, ang sinasabi ko sa kanya, sinong mas matalino? Yung founder ninyo at yung mga Bible scholars ninyo na ang sabi, ang puno ninyo si Ellen G. White, o si Pablo na nagsasabi, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot ka lang po, Tatang. Huwag ka magpapatutsyada. Nasagot ko na yung tanong ko. Ayaw ko lang. Hindi ako nagpapatutsyada. Doon muna tayo sa mga tanong ko. Huwag ka munang lalayo. Lumalayo ka eh. Mamumuntos ka lang, iho Sumagot eh. muna sa tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, Iho, huwag ka sino munang ang mas mamumuntos. matalino? Si Pablo o yung mga Bible scholars nyo gaya ni Bacalares Kuno? Na ang sabi, ang puno ninyo ay si Ellen G. White, samantalang ang sabi ni Pablo, 2:12 hanggang 11 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Sumagot lang kayo, sinong mas matalino? Hindi, kanino bang programa to? Akin o sa inyo? Hindi, tinatanong ka kapatid, tinatanong ka. Counter ano yan, counter question yan. Tapos doon sa akin. Hindi naman kasi ito debate, hindi naman ito formal debate na ikaw lang yung magtanong. So, pwede kasi kami magtanong dito kahit kami kanina, tanong kami ng tanong sa'yo, sinasagot mo naman, ba't din mo sinasagot si Jared ngayon? Sagutin mo, sino ang mas matalino daw? Yung mga scholar niyo na pinapahintulutan si Ellen G. White mamuno sa iyo, si San Pablo, na ipinagbabawal ni San Pablo mamuno ng babae. Sino ang mas matalino? Si Pablo, yung mga scholar niyo? Doon muna kami sa tanong ko, bro, para matapos tayo. Sinagot na nga niya, bro. Tapos kinunik lang niya yung pamuno ni Ellen G. White. Mahirap yan. Mamumuntos lang kayo niyan eh. Di, tinanong lang niya, ano ba talaga? Sino mas matalino? Yung mga scholar niyo or San Pablo daw? Tanong lang naman yan.
Ang tanong ko muna yung sagutin niya. Wag siya muna lalayo. Ayaw sumagot mo, Jared. Aral nyo, hindi yan kapal maniwala yung aral nyo. Sabi nyo kasi, ang sabi kasi ng libro ninyo, si Ellen G. White, yung Seventh-day Adventist Belief, to page 224, ang founder nyo inaamin ay si Ellen G. White. Dahil ang sabi ni Pablo 12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot na maging founder ang babae. Ano? Sino ang mas matalino? Yung mga Bible scholars ninyo, kasama yung 3A Media, at si Bacalares na ayaw lumaban ng diskusyon, o si Apostol Pablo na nagsasabi na hindi ko pinahintulot ang babae founder? Sino mas matalino? Sumagot ka lang. Bro, parang sirang plaka ka niyan, bro. Hindi pa ako tapos. Di, tanong sino, bro? Ang tanong sino? Sasagutin mo, bro, Maguayan. Pagkatapos mong sagutin yung tanong, magtanong ka na uli. Sabihin mo na lang, bro, na hindi mo alam sagutin. Hindi yung marami kang paiwas-iwas eh. Umiiwas ka eh. Sinagot na nga, bro. Sinagot na. May Sige, bro, Jared. Ako na lang muna magano Jared kasi hindi siya nakikinig sa'yo. Sige, ano yung tanong mo, bro, Jared? Bro, Maguayan, ano yung tanong mo? Ang sabi niya, ginagamit daw sa saan mababasa na ginagamit sa panganong yung demonyo, yung holy water. Yes, bro. Ginagamit ng mga kaparian namin ngayon yan, bro. Ginagamit yan sa mga kaparian namin ngayon. Next question. Next question. Ginagamit ng mga kaparian namin yan. Next question.